Labing gamahan ng Diyos, among pagkatugkayon ang imong pulong niining kabuntagon. Itugot nga ang imong presensya magauban. O ginaot, among masabtan ang mensahe nga imong himong panalangin sa matag usa. Salamat sa pagdungog. Kinamgihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, atong tukion kini nga suhito. And I titled this, Remember, the Lord is good. Pero nituo ba gyud ikaw nga that God is good all the time? Tanawa kini nga mga hulagway. Kung moabot sa takna nga ikaw mubiya sa imong pamilya tungod kay nasuko og napungot sila kanimo, can you still consider that God is good? Niabot sa takna nga gipriso ka bisan wala kay sala, makaingon gihapon kag God is good. Maabot sa takna nga gigapos ka, makaingon gihapon ka God is good. Ingon sa mga tao, guba ngurong utok aning tawana, God is good gihapon na. Or maybe worse, ilabay ta sa usa ka tabay nga uga ug biyaan kita. Kung atong tanawon kini nga mga sugilanon ug lilion nato is Biblia, tudlo kini sa pipila ka mga tao. Basin kang Josue nga gilabay sa tabay, basin kang Pedro, or maybe kang Saul nga gipriso, o basin katong prodigal son nga mibiya, o basin katong gikidnap nga mga kabataan or unsa ba diha sa atong mga sugilanon. But I would like to tell you, isa lang katao ang na-experiensya niining tanan, but in his life, miingon gyapon siya, God is good. Now, let me bring you to the individual who wrote the song, Great is Thy Faithfulness. Kini mao si Thomas Chrysostom, nga sayahang pagkabatanon, ingon pa usa sa ka-ambitious, intelligent child. Nga naman, sa 16 anyos pa lamang siya, nahimo na siyang teacher. No, 16 years old. Of course, kaniya to mga 1800s. No? Taas na siguro ning kalidad sa edukasyon ang naabot ni Mr. Thomas. 16 years old, nagtudlo na siya. At the age of 21, nahimo siyang assistant editor sa lokal nila nga sinulat diha sa ilaha nga lugar. Mga igsuon, kini nga bata is also yan, ug si Mr. William, giampo ginya, Lord, pagkanindot sa poem nga gihimo ni Thomas, gusto ko nga ang pinakanindot nga arrangement mo akong mabuhat. O karon, inila kini nga alawiton, bisan asa nga iglesia. And I always hear this song kay usapod kini kaawit sa ato ang official sing group sa Mindanao Mission Academy, ang Teens Praise. And I love to hear this song, Great is Thy Faithfulness. But let me tell you, asa man ni makita sa Biblia nga mga pamulong, Great is Thy Faithfulness. Maybe you're expecting nga makita ni sa libro sa Biblia nga diin adunay dakong panalangin nga gibubo nining tawana unya nakaingon sa Great is Thy Faithfulness. But let me tell you, it is somewhat ironic nga kini nga linya, Great is Thy Faithfulness, asa makita? In the book of Lamentations. Nga gituuhan sa mga scholars nga sinulat kini ni Jeremias. Tanawa, versikulo 22 o 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Tungod sa mga mahigugmaong kalulot ni Jehova, kita wala mga laglag. Kay ang iyang mga kaluoy, walay paghubas. But written in the book of Lamentations. Gisulat sa libro nga diin napuno sa mga kasakit, napuno sa mga pagbakho, o napuno sa mga problema. The next sentences, they are new every morning. Great is your faithfulness. Igsoon, niabot makasatak na, mangayon ka nga, Lord, pagkamaayon ni mo sa akong kinabuhi. Apan kung laparuhon tag problema, hilamusan tag financial problem, unya liguon ta og mga utang, ingon na tag, Lord, asa naman ka, Lord? Gahatag man kog tithes per me, Lord. Gasubraan ganin akong COP, Lord. Nya mawala din tas atong passing ba? Pero kining tawhana nga atong tun-an karon nga mao si Prophet Jeremiah, nga giila nga the weeping prophet, miingon siya, great
is thy faithfulness. Have you challenged the thought, mga igsoon, that God is good all the time? Karon, let's challenge that thinking. Pinaagi sa pagtuki sa kinabuhi ni Jeremiah, nga mismo ako, di ko moingon sa Ginoo nga, Lord, patistingan ragod ko sa kinabuhi ni Jeremiah, di ko pasalig, kay basin, isa pa lang ka problema, mabackslide na ko. Atong lilion, igsoon. This is Jeremiah's life, and I would like to highlight sa mga makasusubo, sa mga sakit, nga mga experiences siyang kinabuhi. Una, Jeremiah experienced rejection sa iyahang mismo nga katawan. Gibiay-biay siya, giinsulto siya. Ngani, sa panahon sa iyang pagsangyaw sa maing balita ngadto sa iyang katawhan. Now, let me give you a little context. Kano sa man na nagtubo si Jeremiah sa panahon nga diin ang Babylonia gaatake sa Israel or sa Huda. Nan, Jeremiah was called by the Lord at young age. Gitawag siya nga magsangyaw. Unya ang iha pag yung isangyaw, puno sa mga ingnon panato paghukom. Unsa man nga Israel, King Zedekiah, surrender na. Mas maayo pang mo surrender ta kaysa magpabilin ta. Mo ni ang mensahe mo ng pag-abot sa iyang kaugalingong lugar, niingon ang mga katawan sa Anatot, the place where si Jeremiah nagdako, niingon ang mga katawan nga patyon ta ni siya. Mo nang napugos si Jeremiah nga mubiya sa iyang katawan. Have you tried nga mulakaw ka, dili tungod sa kalipay nga, mulakaw ko kay naay opportunity, mulakaw ka kay ang imong katawan, nagplanong patyon ka? That's painful. Basin, apil ang iyang kaparintihan ni ini. Basin, igsoon, apil ang iyang mga giila nga mga hinigugma. It's painful to be rejected. Now, that's one. Atong tanawon unsa paylain. Katong gusto maminyo diha, paminaw mo. Kay kani si Jeremias giingnan sa Ginoo. Jeremias, ko ako paingnon sa ato karon nga dagan sa pang inistorya, Jer. Ginoo ni Jer. Paminaw ra gud. Ayaw pagminyo ha. Mangutan na siya, Lord, daghan mang guwapa diri, daghan mang ambungan diri sa atong lugar, nganong di man kunin mo paminyoon? Kabalo mo sa ingon sa Ginoo, ayaw pagminyo. I will use this as a sign of the coming judgment. Dili na ka maminyo kay patyon magyapon ang kabataan. Magantos magyapon ayaw na pagminyo. Mingaw si Jeremiah. Kung naapay Valentine's Day sa iyahang panahon, magbitbit rin siya bulak. Dias daplin pero wag hatagan. Luoy si Jeremiah kay giingnan sa Ginoo ayaw pagminyo. Ang uban siguro gipili nga di maminyo. Okay lang kay inyuha man ang pagbuot. Pero karon si Jeremiah giingnan sa Ginoo ayaw pagminyo, Jer. Ayaw dyan, looy kay imong anak-anak dyan. Di na maminyo. Niabot po mi sa takna sa akong asawa nga, di na ta magdugang og anak kay ngilngig namang kalibutan ron. At least na namiduha ka bata, si Jeremiah. Gusto pa unta siguro siya mo kugos-kugos og puya. Magpainom og gatas. Pero yun ang Ginoo, ayaw sa dyan. Dili lang. Dili pwede. Looy no? Ang uban nato napugos nga di maminyo kay basin na corner sa pangidaron. Apan si Jeremiah igsuon. Giingnan siya. Ayaw pagminyo. Gireject sa siyang pamilya, gireject sa siyang katawhan, karon giingnan pagyud siya nga dili maminyo. Makasusubo ang kinabuhi Jeremiah. Now, that's the second one. Atong tanawon ang ikatulo. Si Jeremiah mga igsuon, actually, siya was beaten and was put in stocks. Akong gi-search, unsa maning stocks? No? Kaya basin lahi akong gi-picture ba? When we go to the biblical writings and in biblical times, kaning stock di ay, mao kining panahon nga pusasan ka sa atong panahon. Kaning, kuan man, kadina. Sa ilang panahon, mao ni. Ang uban mo gamit og simento, ang uban mo gamit og metal, ang uban mo gamit og kahoy. Mao ni ang gibuhat kang Jeremiah. In biblical times, stocks were a form of physical restraint and punishment. Kabalo mo nga no? Kay giingnan niya si Pashur, which is one of the priests and one of the prince in his time, and all of those princes nga naminaw sa iya, giingnan niya nga, dili lagi ta musupak sa Babylonia, musurrender na lang ta, mo iingon sa Ginoo. Diningon na sila, ano man si Jeremiah nga, imbes ginaatake na ta, siya man ay magtulok nga musurrender ta.
Makapaluya ni siya sa pagbati sa mga katawhan. Ang nahitabo igsuon, gipusasan si Jeremiah. Right in front of the public. Gipusasan, wala sa sala. Igo na siya nagsangyaw sa maayong balita. O basin paghukom nga sa mga katawhan. Apan karon, kung siya nahitabo kaniya, gipusasan si Jeremias. Makaingon tagdi na siguro na sakit. Kaya basin nabuhian na siya, kabalumon siya nahitabo. Human nga siya gigapos, si Jeremiah igsuon, gipriso. Naisala, wala. Jeremiah was arrested and imprisoned because leaders believed his prophecies weakened the nation. Samtang siya magsangyaw, kaniadto nga mga ingnon pa nato mga guard diha sa walls of Judah and Israel. Samtang siya magsangyaw, luyahan man sa pagbati ang mga tao, kay mingon man sag niingon ang Ginoo, mo surrender na lang ta. Kay kung sa Babylonia ta, mabuhi ta. Pero kung magpabilin ta diri, musupak ta, mga matay kita. Nagtuo ang mga opisyalis sa iyang panahon nga he is defecting to Babylonia. That means ang iyang loyalty, wala na sa iyang lugar. Tuanas mga Babylonians. Ningon pa gani ang uban nga usas siya ka-traidor, sulod sa ilang nasod. Maunang gipriso siya sa dugay nga panahon. Ingon pa sa sinulat, dito pagid sa vaulted prison cell. Grabe no? Wala kay sala. Apan, gipriso ka. Makasusubo ang kinabuhi alang kang Jeremiah. Nibiya na sa siyang lugar, giingnan pagyud siyang di maminyo, gigapos pagyud siya o gipasakitan pagyud siya, karon gipriso pagyud siya. Kabalo mo ko inyong basahon ng sinulat diha, especially sa book of Jeremiah, chapter 37. Sakit kayang kinabuhi. Bisan niyang pagkaon-taon, inihap. Kaluluoy si Jeremias. Now, the fifth one. Human nga siya gipriso, muna kang luoy kang Jeremiah. Gilabay pagyud siya sa usa katabay nga uga. I consider it tabay sa atong panahon. But in their time, this is called cistern. Nga napuno og lapok. Wala na siguro tubig. Lapok. Dito si Jeremias. If I will imagine, basin tagadughan, tagaliog. Dito si Jeremias. Bugnaw siguro sa panahon sa buntagon. Si Jeremias, anaan ni ana nga atabay, nga uga. Lapok na lang ang nabilin. Gibiyaan siya. Igsuon, ningon ang Biblia. Gilower siya on a rope, buot pasabot. Lawom ni siya. Kay kung maybe mubo-mubo ra pwede ra iitsa sama kang Josue, pero kani siya igsuon. Ginao gamit ang pisi sa mangit-ngit og lapukon nga atabay. Kaluluoy si Jeremias. Unsa man ning atabay sa ilang panahon? No? Kung sa atong time karon, tabay kaluton man ni kay punduhan sa tubig, then naaray actually mugawas nga tubig gikan yun sa yuta. Kining cistern actually, usa kini sa sistema nga diin ang tubig ulan munaog diha, and it's bell-shaped. Now tanawa, cisterns are wells hewn out of bedrock and are designed to collect water runoff from the winter rains. Buot pasabot, aning panahon na wala na tubig, lapok na lang. Gibiyaan kas imong pamilya o nibiya kas imong pamilya kay patyon ka. Di pa kay paminyo, way maghatod niyang pagkaon, kaluluoy taon. Unya, gitamay, gibiay-biay, gipasakitan, gipriso, gigapos, gibutang pagyug atabay. Kaluluoy no? Kaluluoy si Jeremias. Now, ang sakit pagyud mo, okay ni? Nakita ni Jeremiah ang mga katawhan nga nag-experience sa kasakit. Sa diin, nga kini nga kasakit, dugay ra niyang giingon, surrender na lang lagi tas Babylon. Ayaw na, mga matay ta. Kabalumuon sa ang kasakit nga gi-experience sa Jerusalem. The worst scenario nga giingon sa Jeremiah 39, Jeremiah 19. Tanawa gani. Nga ang lawas o unod sa inyong kabataan, inyong kaunon, tungod kay wala na mo'y pagkaon. Imagine, almost 2 years nga walay makagawas diha sang walls of Israel. Nga naman, ang Babylon naa sa gawas. Gahulat, gapangitag pamaagi nga atakihon og sudlon sila. Almost 2 years walay pagkaon. And it's described in the book of Jeremiah and in the book of Lamentations nga ang mga kabataan o ginikanan, nagpaabog na lang siyuta. Walay
makaon. But, of course, the record, wala man nakita nga nahitabo gyud tong gikaon na nila ilang mga anak. But it's actually recorded in Deuteronomy nga niabot gyud sa point ang Israel nga gikaon nila ang unod sa ilang kabataan. Makasusubo. And Jeremiah saw this. Even beforehand, dugay ra niyang gisangyaw, surrender na lang lagi ta. Karon, right in front of his eyes, nakita niya ang kasakit. Ang templo, giatake. Ang templo nga mga gamit, gidala sa Babylonia. Ang mga maayong tao, the nobles, gidala po sa Babylonia. Kabalo mo kinsay gibilin? The poorest of the poor. Mo'y gibilin. Makasusubo nga talan-awon alang kang Jeremias, igsoon. Ang iyang ginaampuan nga altar karon bungkag o gunob na. Ang iyang ginaampuan nga templo karon nasunog na. Dili kasakitan. Ang simbahan nga imong gilantaw, simbahan nga siguro imo pang silig-siligan sa una karon bungkag na. Ang mga kabataan na diha sa kadalanan, pagkaon walay makaon. Mga babayi, mga ginikanan na as palibot nang gihilak nganuman walay makaon. Almost 2 years. May mantong pandemic kay nagbaha man ang biplop. Nagbaha man ang tinapa. Napay ayudang itlog ug bugas pero sa ilang panahon wa gyud igsuon. Almost 2 years. And Jeremiah saw all of this. Kaluluoy. Igsuon. Now, kani mo'y sakitan pagin ako. Actually, nisaad ang Ginoo kang Jeremiah nga sa panahon nga kuhaon na ang mga katawhan sa Israel ug dalon na sa Babylonia, ikaw ug si Baruch, iyang assistant, buhian ako. Magpabilin mo diri sa Judah. Magpabilin mo diri sa Yuta, sa Kanaan. Kabalo mo sinitabo kang Jeremiah? Sa panahon nga gidala na siya ni Nabuzaradan dito sa Ribla nga naghulat dito sa Nebuchadnezzar. Kay si Zedekiah nga hari sa Judah, mitakas man, pero dakpan dito dool sa Jericho, gidala sa Ribla. Ang gibuhat kang Zedekiah, gipatanaw sa iya, samtang ang iyang duha ka anak, correct me if I'm wrong, no? Duha ka anak, gipatay sa iyang atubangan. This is the last scene nga nakita ni Zedekiah nga numan, gikuha o gilugit ang iyang mga mata. Muni nakita ni Zedekiah. Gidala po si Jeremiah dito, pero nasayod si Nebuchadnezzar nga si Jeremiah is one of those individuals nga surrender na lang ta. Kay mga matay yun ta. Maunang si Nebuchadnezzar, girelease si Jeremiah, gibilin sa Judah, uban kang Gedaliah. I told you, Baruch, yung assistant, gibilin po. Pero si Gedaliah, mo'y gihimo nga gobernador sa Huda. Gibilin si Jeremiah dito. Mayingon girutag, wow, what a nice story. Makasusubo iyang experience pero ni ending og good. Nganong good? Tungod kay girelease man siya. Wa man siya gidala sa Babylon. Kabalo mo sa hinahitabo. Si Gedaliah actually gipatay ni Ismael. Kinsa man is Ismael? Gisulong niya sa Gedaliah, I'm referring to the governor. Di lang ta mo mawala sa passing sa sugilanon ha. Si Gedaliah gipatay ni Ismael. Kinsa man si Ismael? Nagdala sa og napulo ka mga tao uban niya. Nakikaon sila sa gobernador nga kauban ni Jeremiah. Mao si Gedaliah. Samtang sila nagkaon, ilang gipatay si Gedaliah. Pagkaugma na iniabot 80 ka tawo diha sa Huda. Kabalo mo sa nahitabo igsuon? Gipatay niya ang 70. Gibilin nag napulo, kay kadtong napulo makabenepisyo daw si Ismael. Nahibalaan man ni Johanan. Nahibalaan man niya, giapas nila si Ismael o ang iyang mga 8 ka mga tao. Unsay nahitabo igsuon. Gipatay nila si Ismael. Si Johanan nga nabilin, iyahang gikidnap si Jeremiah. Tanan nabilin si Judah, ilang gi-forced nga muadtog Egypt. Ingon si Jeremiah, diri rata. Kay gibilin man tas Babylon diri. Gidala pagyud sa Egypt. Mga igsoon, pag abot sa Egypt, dito niya gisangyaw ang tanang tunglo sa mga lugar nga nagpasakit sa Israel ug sa Huda. The worst is this. Wala nakauli si Jeremiah sa iyang yutang natawan. The record says na ang pinaka-last recorded kung asa si Jeremiah is in Egypt. And scholars assume na si Jeremiah namatay sa yuta, sa Ehipto. What a sad story, my friends.
Mo nang di ko kabasol kang Jeremiah nga nganlan siya og the weeping prophet. Magsigil ka, Lord, wala ko'y asawa, Lord. Lord, gilabay pa yung ko diri, Lord. Naunsa naman ni Lord. By the way, God promised him. In Jeremiah 1, giingnan sa Ginoo nga, sige lang, kay ubanan ta ka. Lord, nag-uban pa ka ani, Lord. Nag-uban pa ka ani nga sitwasyon. Gigapos pa ko, gipasakitan ko, gilabay pa ko aning atabay, gipriso pa ko. Wa pa ko'y klarong kaon. Wa pa gyud ko'y love life, Lord. Paita, no? Nya nakita pa niya ang kasakit sa iyang mga katawan. Imbis naggawas no na siya, gidala pa gyud siya dito sa Ehipto. Dito pa gyud siya namatay. But let me tell you, there's a twist in the book of Lamentations chapter 3. Kaya kung imong basahon ang verse 1 taman verse 18, tanan ni kasakit ni Jeremiah. Pag abot sa verse 19, makaingon kog, problemado mo utok aning tawhana. Mikalit naman sa ingon, remember my affliction and roaming, the wormwood and the gall. My soul still remembers and sinks within me. But in 21 he said, this I recall to my mind. Ingon siya, I remember tanan nga kasakit. But his conclusion is this, therefore, I have hope. Sa na-remember niya ang tanang kasakit, niingon man niyon sag, na ako'y paglaom. Niabot sa Ehipto, na ako'y paglaom. He remembered the pain, the agony, the tears, ang wailing, ang kasakit nga gibati sa iyang katawan sa Israel, iyang nadungog o iyang ma-imagine. But he said, therefore, I have hope. Igsoon, na ba kay anak karon nga di na gyud mo simba? Makaingon kag murag pastor, murag apil man ni siya sa hellbound children. Let me tell you, remember. But in remembrance, have this mindset and ibutang sa imong kasing-kasing, I have hope. Tanawa ra gud. And this is the twist of the story. Nga makaingon kag, nganong si Jeremiah makaingon nga, great is thy faithfulness. Morning actually sinugdanan. Ningon siya, therefore I have hope. Ngano? He said, because of the Lord's great love, we are not consumed. Bisan patuod silutan, o bubuan tas kapungot sa Dios ang iyang mahigugmaong kalulot, wala gyud naglaglag nato. For His compassions never fail. Walay pagkapakyas. Verse 23. And I love this part. Nag-ingon, they are new every morning. Sa time siguro ni Jeremiah, nagsugod ang God is good. Mutubag ang mga tao, all the time, wala tayo makaon. The mindset of Jeremiah, they are new every morning. God's love is new every morning. Therefore, I would say that God is good all the time. Because in every time nga mugawas ang adlaw, it's new every morning. Every time nga mugawas ang adlaw, igsuon. Ang gugma sa Dios, mo refresh. Ang gugma sa Dios, mo reload. Ang gugma sa Dios, mapuno o balik. And that's the time He said, great is your faithfulness. Human sa kasakit, niingon gihapon Jeremiah, I remember all of those. But since your love and mercy is new every morning, great is your faithfulness. Grabe nga pagtuig son. Now let me bring you. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. When life gets hard, wait for Him. When life gets challenging, wait for Him. When life brings you down, wait for Him. When afflictions come in different ways and in different phases, wait for Him. When sickness prevails, sikag ampo, nagsakit gihapon imong mama, nagsikag ampo ang imong anak, bata pa kayo nagsakit na, wait for Him. When children do not go to church anymore, pastor, ampo akong anak, pastor, wa na sa gasimba, pastor, wait for Him. Have this mindset like Jeremiah. Gipuno na siya og kasakit, mga pagsulay. But he said, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. Kabalo mo, nganong na-develop ni Jeremiah nga mindset? And now this is the meat of the message. Let me bring you to the reading this morning. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Observe mga igsoon, tulo ka good ang dimension. This is the third one. It is good for a man
to bear the yoke while he is young. This is when hell-bound child comes in. Mga igsoon, tulo ka good ang gisgutan. But what I like is the last part. It is good for a man to bear the yoke while he is young. Ato ba ning natun-an na mindset that God is good all the time? Bubuan man ko og problema, God is good all the time. Nga naman, while I'm still young, I learned that God is good. I learned that His loving kindness, His mercy is always there. My friends, remember the Lord is good. Apan unsaon man nato pag-develop ani nga mindset nga Lord is good per me. Naanay problema, God is good. Think positive, mga igsoon. Tanawa. There are three goods mentioned here in the book of Lamentations 3:25 to 27. To summarize it all mo ni. The Lord is good to those who trust Him. Second, the Lord is good to those who seek Him. Ikatulo, it is good for man to bear the yoke while still young. Isa-isahon na to ni. Just briefly. Unsa ang una? The Lord is good to those who trust Him. Ingon pa si Elder Ayrton Kohler, ang atong amahan sa tibuok nga Adventist community. When we depend on Him, our plans become flexible and our hearts become humble. Dependence means we trust His will, even when the answer is different from what we expect. Gibubuan na tag problema, may nagyapon tag, all is well. All is well. Nga naman, ako gisurrender tanan sa Dios. When we trust the Lord, we can always say, the Lord is good. When we trust the Lord, we can always say, He is good in my life. All the time. Tanawa igsoon. Si Lazarus, gibanhaw sa Dios. The Lord is good. Bisan pag si Maria o si Marta, gibasol nila ang Ginoo. The Lord, niadto siya dito. He is still good. Nga naman, gibanhaw niya si Lazarus. God is good in the life of Jairus. Nga naman, iyang gibanhaw ang iyang anak nga babae. The Lord is good. Nga naman, ang atong kabataan nga mopalayo na, because of His love, He will call them back. The Lord is good, like the prodigal son, mga igsoon. Kung naa kay kabataan nga susama ni ini, remember, the Lord is good. Now, igsoon, let me bring you to the next one. If you trust Him, you can conclude, the Lord is good. Second, the Lord is good to those who seek Him. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Igsoon, ako ipahinumdum diya kanimo. If you learn to seek God at young age, if you learn to trust God at young age, let me tell you, I seek you with all my heart. Ingon pa, I have hidden your word in my heart. If you learn to love Bible reading at young age, let me tell you, you will develop that kind of mindset. The Lord is good all the time. Mga igsoon, I'll give you a data sa usa ka study sa atong iglesia. In every 5 years, ga-study ang atong iglesia. 2013, 2018, 2023. Unsa ang gitun-an? Gipangutana kung how frequent are you reading your Bible. Kabalo mo unsay tubag sa atong pinangga nga mga kaigsuonang Adventista. Sa tanang division, kabalo mo unsay tubag? 48% gabasa sa ilang Bible daily and more often. Amen? Amen. Sakit lang kay ang 52% asa. Buot pasabot sa napulo nga gasimba, almost 5 ana ang gabasa gyud Bible daily. Kabalo mo ang uban? Once or twice in a week. We are a church who claims nga mubalik ang Ginoo alang sa iyang mga katawan, but only half in the church reads the Bible daily. If you cannot say amen, say ouch. Mga igsoon, angay natong hinuklugan nga naman. 3% pagyud ana, wa gyud gabasa Bible. Makasusubo. No, bakit gabasa Bible? Hinoon, ubay-ubay ang gabasa. Amen gyapon. Hinaot ang Ginoo magpukaw nato nga magbasa ta sa atong mga Biblia. Aduna pay lahi, still the same study.
no? The Global Church Membership Survey. Diri sa atong lugar, sa division, 5 kabuok ang gi-assign. Presidents of our, actually, schools. Now, let me tell you. Una, na ay DBR, unsa man ni sila? Digital Bible Readers. Kining digital Bible readers, mo ni ang mga tao nga gabasa sa ilang Bible through phone and using online and social media. Okay. Napoy ginatawag hybrid Bible readers. Gabasa sila atong naapag pages o gabasa pud sila online or diha sa ilang mga cellphone. Ang ikatulo mo ning traditional Bible readers. Most actually read offline. Basin apil ka na. Ganahan yung ka itong makasulat-sulat ka, maka-highlight ka. Nag-ilis na lang kag 5 ka Bible, kaya napuno nag-highlight imong Bible. No, daghan na kay kag Bible. Now, comparing to the church membership, tanawa, napoy tulo ka church categories. Popular church. Morning popular church nga, mas daghan ang ga-attend kaysa sa member. Mostly, nasiguro nis mga cities. Popular church. Daghan pa ang gatambong kaysa sa members. Kaning stable church nga equal ra. Ang members 200, ang gasimbahan mga 200 na po. Mula pas gamay, mukulang gamay. But they are considered stable ang ilahang attendance. Now, dormant church. Kanang mas daghan ang membership kaysa sa attendance. Napulo ang member, duha tulo ray gasimba. Inana ba? Now, gi-compare. Asa ani nga kategorya sa churches na bilong ang katong gabasa og Bible nga paper gyud or offline. Or katong gabasa pud online or gamit gyud ang cellphone. Tanawan ninyo. 12% more ingon pa nga mas daghan ang gabasa sa Bible nga paper gyud diha na sila na membro sa stable churches. 12% mas daghan kaysa sa naas popular church. It indicates nga kung gabasa data sa atong Bible in pages gyud, nabilong ta sa mga iglesia nga ang attendance mao-maupos membership. Buot pasabot, stable. Kabalo mo asa daghan ang digital Bible readers? Nasa iglesia nga gamay ra ang gatambong sa church kaysa sa membership. We may not give a clear conclusion, but we may assume nga ang pagbasa day sa Bible in pages yun is more meaningful kay ngano mas gasimba ni nga mga tao. Again, it's not a safe conclusion, but we may assume. Kumusta imong Bible reading igsoon? Nabilong makatong 48% nga kada adlaw gyud gampo or wala? Sa dorm, 4 years ko sa dorm. My observation is this. Na ay mga bata nga kugi kay magbasag Bible, usually, they are performing well in school. Usually, igsoon, they are performing better. Karon ng pasar, karon lahi ang nakabot nila. Nga naman, I always see them reading their Bibles in the worship hall. Ngayon kung worship hall, human na may worship, manghawa na tanan, sila magpabilin. Maibog ko ba? Inani pala kung takay ko ka Diyos no? Sa ako pa'y batanon. Sila mga kaigsunan. Maibog ko. Sa bata pa. They love reading the Bible. Kumusta ka igsuon? Are you one of those? Now, let me go to the third one. And this is where I dwell more. It is good for man to bear the yoke while still young. Gusto ko na ipadako igsuon. Nga naman, crucial ang elementary o high school. And even college. Kaya nga no, we need to learn that kind of mindset nga God is good all the time. Gibubo ang problema. God is good. Nga naman, they learn it from a young age. Ingon pa sa usa ka commentator, no? In his youth, in the time when his passions are strongest and therefore most need the discipline, which, if established in its seat then, will hold sway throughout his life. Crucial di ay nga ang pagdisiplina ma-learn sa bata pa. Dili nga dagko na. Unsa pay ingon sa Jamieson, Fawcett, and Brown Bible Commentary. Yoke of the Lord's disciplinary teaching. Mo ning gi-refer nila unsa ning yoke? Disciplinary teaching which is best received while still young. The earlier the better. While there is no prejudices formed. Mintras bata patudluan na nato igsuon sa paghigugma sa Diyos. Mo na nga i-encourage you. Atong saligan ng atong mga tulungan. Both of us are in one direction to train these children to the feet of Jesus.
to train them to serve the Lord. Ingon pa si Sister White, Counsel to Parents, Teachers, and Students, page 294. Youth is the time to establish good habits, to correct wrong ones, to gain and hold the power of self-control. Ingnon ko kamo, nga sa ako pa'y bata, igsoon, medyo problemado siguro akong papa sa ako During may mag-worship, grade 1 ko, di ko kalimot, mag-worship, may hapit kada gabi, gatindog ko during worship. Kabalo mo nga, dula, bata pa hala, dula, gitag maayo. Pag abot sa ting worship, kay duka naman. 7 years old. Duka naman, lami na kay tulog. Mayroon akong papa, John, ayaw tulog. Nya, magtapad man may kay, pabasahon man may Bible, okay, leksyon, basahan na nga bersikulo, kami mbasa. Magbasa bitaw nga gaduka-duka na. Mo na inahitabo magsiunan. Mayroon din akong papa, di gani ka karon mo mata, patindugon yun ka. Nakatulog man yun si Junjun. Nakatulog man. Tindog ko mga igsoon. Kaya ka namin itong tindog nga, may patindog na nga, gasimbata nga, tindog. Mga igsoon ka tindog. Di ko kalimot ba? Kada gabi, ihapit ko gatindog. One time, during sa simba, diya na sa church, adlang Sabado. Pag simba, makaduka-duka, di man kita makalikayan, duka-duka, makaduka-duka kaning dagko, kana pang bata, makaduka-duka mga igsoon. Mayroon akong papa nga, John, tuyok sa simbahan ka, baklay. Baklay, makamata man tagamay, kaya naka-exercise. Paglingkod balik, kaya makatulog, magito Lami man kaayo ang lulabay, wali pagod ang lulabay. No, nakatulog na pod. Ingon akong papa, inom tubig. Kadugayan mga kaiksuna, nakatulog naman pod. Wa na ko pukawa. Pag mata na ko, closing song na. Kung natulog imong tapad, diha pukawa. Basing closing song na yang sapon ron. Mga igsoon, nakamata ko closing song na. Una na ko, patay. Bunal yun pag-abot sa balay. Tuod man. Pag-abot sa balay, magani wa ni kuhag bakos akong papa. Kabalumon siyang gibuhat. Gihawanan niyang lamisa. Ningon siya, John, saka sa babaw. Pa, saka. Ako papa, di kakadili niya, so saka. Saka, John, patong sa lamisa. Mura kog magwali mga kaigsoon. Iyang pangutana mo ni, unsay giwali sa speaker gaina. Unsay may ako yutubag nga natulog man ko. Nag-walking man ko adlang Sabado. Nagunsa man ko, nag-inom naman kong tubig. Tindog ko mga kaigsunan. Wa ko'y matubag. Wala ko'y matubag pa kay natulog ko pa. Mao na nahitabo mga igsoon. Mao nang sa panahon na dorm din pug ko, mga tol gyud akong dalunggan magtanaw ng estudyante nga magduka-duka. Anong nagduka-duka man ni cellphone gabi sayo man gipalungag suga. Wa guro ni nagdeposit ay. Mga kaigsuonan. Kung ako gitrain sa akong amahan, basin dili ko pastor karon. Igsoon, youth is the time. Training must be during sa panahon nga bata pata. What you are seeing now is not me. No, medyo layo man yun noon, medyo sa Ulagway. But I'm trying to tell you nga nagdako mi sa merkado. I'm proud to tell that. To tell people na nagdako ko sa merkado. Kana may merkado sa Aglayan, mga kaigsuunan, bukid nun. First time ko na maligya, 9 years old. Grade 4. Gidalami sa merkado, unya, tabo, pagyod. Lahi ang pressure sa tabo. Paspas ang mga tao, barato ang mga baligya. So, mukumpit ka. Dito mistabuan. Ang uban, galatag ragsako. Kami nami gamayng lamisa, butang dito, ginamos, bumbay, ahos, tanan, mga kaigsunan. Na maligya mi. Ambot po na itong akong kuya, imbis apprentice pa ko. O, liba ko na to gamay akong igsuon, makapaminaw man sa ani. Apprentice pa manunta ko, gibiyaan man ko niya. Unya, pagbiya niya, kabalo ko mo asa sa niya to, dito sa mamaligya ay og kaning mangga. Niyon siya nga bay, na ako'y ginamos. Kauntag mangga. Mangga iya, ginamos man among baligya. So, sabot sila. Higala man to nila ang tawag sa akong kuya to, jaguar. Jaguar ilahang kaning tawgan na iba. Manghimuay tog sapatos, sapatero. Gauban silang tulo dito sa kaning stall sa sapatero. Gagdalag mangga ang mamaligya ay mangga, nagdalag ginamos pud ako magulang. Ang manghod nga grade 4, maoray nabili na maligya. Daw bi kay naa man nas tabuan nga nihunong ng sakyanan dong. Nagdali ko dong, timbangi ko 3 ka kilo dong. Dong, ako sukuli dong. Naman po isa ng palit ginamos, dong. Do bali 20 ako adong be pagkapinig una dong. Mga kaigsuunan, naluoy ang tapad nga mga tindiro. Gitabangan ko nila kanila nga, di pa man ko kabalo manukle gol. Mga igsuon luoy kayo. But I'm proud to tell you nga na-train sulod niini nga mga practices ngano man. Ngano tungod kay nagdako kami nga na-expose diha sa mga katawan. My point is this.
atong i-training atong mga kabataan. Kung di manggaling ta maligya sa merkado, ipakanbaser nato igsuon. Ipa-testing nato og pagpamaligya, pag-distribute sa mga pinatik. Atong ipatambong og federasyon. Atong ipa-apil og pahina nga numan. We need to train them. Magdako sila, na aware sila kung unsa ang kinabuhi. Youth is the time. Ingon pa si Sister White. The habits formed in childhood and youth, the tastes acquired, the self-control gained are almost certain to determine the future of the man or woman. Kanusa? Childhood and youth. Patistingon na to eh. Munang di na siguro ta mamalit o gasol ani. Pahuyo-puyo po na to ni atong mga anak. Kaya para makaingon sila, di ilalim, maglungag. Kaya karon rice cooker, pagbutang nimo, toslok naman. No? Let us allow them to try hardships sa kinabuhi. Youth is the sowing time that determines the harvest of this life and the life beyond the grave. Youth is the time. Atong expose atong kabataan. Mao ni ang mga biblical characters nga sabatanon pa hinugnas pagpangalagad. Si Joseph gibaligyas igsuon na nerbisyo sa dili niya lugar pero nagpabilin nga matinud-anon sa prinsipyo diha sa Dios. Wa siya na lingla, wa siya na tintal sa asawa siyang agalon. Si David, while bata pa ang tanang dagko di na siya musukol. Yan ningon siya, ako makig-away ko nimo nganuman uban nako ang Dios. While still young, look at Daniel. Ingon pa sa mga pagtuon, Daniel is between 15 to 20 years old nga gidalas Babylon. Giufiran kay basin pista dito, no? Mamang yun sa to ano na, pista, patilawa lang dong. Si Daniel and his friends, wala nadala. And they came out better, 10 times wiser than the rest of those under the training and curriculum of Babylon's education. My point is this, youth is the time. Crucial ang pagkabatanon sa atong mga kabataan. Igsuon. Even Jeremiah, giingnan sa Diyos, but the Lord said to me, do not say, I am too young. Nga naman, if we are trained while we are young, if we develop that trust and that longing to seek the Lord in His Word in the Bible, remember, we will learn that kind of mindset. The Lord is good all the time. And our schools are doing this. It's not just MMA. All our schools around the globe are exposing our children nga magdako sila nga mahinadlokon sa Ginoo. Makatesting sila sa pagserbisyo sa mga katawhan. Mamisita sila sa adunay mga sakit. Youth is a crucial time to establish a relationship with God and the love to our church. Just a little experience. During graduation, no? Dugay na siguro or bag-o lang. During graduation ay bata ni dool na ako, sir, pwede nga di sa ako mo apil og simba karon? Nga naman kuya nga graduation man. Sir, mag-entrance exam ko, sir. Kuya, Adventista biya ta. Nasyak ko kay ang nang-request sa una, dili man gusto mga Adventista. Sige, okay ra kay di man po pressure gyud sa ilaha unsa man ang adlaw ipapahulay. Pero kaning batan-on Adventista nang hangyo. Nga, sir, pwede ba nga di sa ko mo apil sa graduation? Abi ko emergency ningon din siya nga mag-take mong gugug entrance exam. Nakurat ko. Nagstorya mi almost 30 minutes. Akong gipadako niya, kuya. Kung karon entrance exam pa lang, di na ka mo simba. Sa panahon mo ang teacher, bagsakon ti kag di ka mag-exam adlaw Sabado, di pug ka mo simba, mo take you ka sa exam. Igsoon. Kana nga bata, I told him, kuya, iampo ti ka. Pero i-challenge na ko ang imuhang pagkabatanon. Pamatudi ang Ginoo nga karon, masaligan ka nga mutumans iyahang mga sugo. Basin nimong plano mo, eskwela ka aning eskwelahan, pero lahi day ang plano sa Ginoo. Wata kabalo basin maghimog special nga pamaagi ang Ginoo nga diha gyud ka makaskwela. Trust the Lord now. Parents, teachers, magtinabang ita. And we hope that for this week atong na-develop ang usa ka panguna-una nga ako nga usa ka ginikanan. Duyugan sa pagpaningkamot sa mga magtutudlo. We will raise the youth
while they are still young. And they will develop that kind of mindset. The Lord is good all the time. Kaya nga naman, pag uyugo na tag mga problema, basin, mawala tas pagpangalagad. Apan kung nalig-un ta, diha sa pulong sa Dios. If we learn to love reading and studying the Word of God, if we learn to love attending church activities, if we learn to trust Him, we will always remember that the Lord is good. Uyugon matas mga kalamidad. Remember, the Lord is good. And if we learn to believe that God is always good, our children will not be part of those hell-bound children. Igsoon, that's the message today. Let me pray for you. Labing gamahan ng Diyos. Sukad sa unang gabi, nag-google kaming panahon sa pagtuon sa imong mga pulong. Ug karon, among nakita ang importansya, ang kaimportante, ug ang kabililhon sa higayon nga din ang among kabataan. Amo pang matudluan sa pagbasa sa Biblia. Amo pang mamatuto sa pagsalig diha kanimo aron sila magdako ug magbaton ni ana nga pagsalig hangtod sa imong pagpadayag. Lord, tabangi kining mga ginikanan nga among mamatuto ang among mga kabataan. Amo gitugyan kanimo ang mga magtutudlo nga kaming tanan managhugpong sa pagbasa sa Biblia aron kaming tanan makahimo sa pag-influence niining kabataan ngadto sa imong tiilan. Ug hinaot ang matag iglesia magtinabangay sa pagpadako ug sa pagprotektar ug pagsecure niining kabataan nga sila magmahinadlukon kanimo. Amahan, we surrender our children to you. Thank you for the chance of serving you. Thank you for the chance to offer this message to your brethren and to your children. In Jesus' name we pray. Amen.